ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay umaasa at nag-aabang ng magandang love story na katulad sa mga palabas sa TV. Pero sa totoong buhay ay maraming balakid at problema pa ang kailangan nating pagdaanan para lamang makamit ang happily ever after na ating inaasahan. Ikaw, kabarangay, kumusta ang love story ng iyong buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Bago po ang lahat ay gusto ko lang pong magpa-shoutout sa mga kasamahan ko sa Ukayan na nakikinig ngayon sa inyo. Ako po si Winnie, 28 years old at nagtatrabaho bilang bantay sa isang ukay-ukay store dito sa QC. Dalawang bagay lang po ang hilig ko sa buhay. Ang magbasa ng mga nakakakilig na romance story online at ang manood ng Korean drama. Nakahiligan ko ang mga ganitong bagay dahil sa fictional stories na lamang po kasi ako kinikilig. Mahirap pong kiligin ng isang tulad kong single dahil dati never ko pang naranasang magkaroon ng boyfriend. Ni isa kasi ay walang nagtangkang manligaw sa akin noon, Papa Dudut. Matagal ko nang tanggap na imposible na akong makaranas ng maala Korean novelang love story. Kung makikita nyo lang siguro ako ay magigets nyo kagad kung bakit ko nasabi ito. Pero para ma-imagine ninyo kung ano ang itsura ko ay i-describe ko na lamang ang sarili ko. Mas pangit po ako sa pangit, Papa Dudut. Malaki ang ulo ko na patulis sa may bandang baba. Heart shape ang tawag nila sa ganong klase ng ulo. Pero sa kaso ko ay parang hindi ko mawari kung hugis puso ba o biniyak na buko yung sa akin. Malaki ang ilong ko, pinaghalong matangos na pango. May cheekbones naman ako kahit papaano pero ayaw patalo ng labi ko dahil araw-araw ay para itong namamaga. Nadaig pa ang pato. Kung akala ninyo ay tapos na ako sa pagde-describe sa itsura ko ay wait, there's more. May bungi ako sa harap ng ngipin ko. Tuwing umingiti tuloy ako ay sumisilip ang dila ko. Malapad ang noo ko na hindi bagay sa buhaghag kong buhok. Ang malala pa po ay hindi na nga maganda ang hulma ng mukha ko. Ay may malaki pa akong peklat sa kanang pisngi na nakuha ko noong bata pa ako. Mabuti na lamang at pinagpala ko pagdating sa mga mata ko. Dahil yun lang ang katangi-tanging maganda sa mukha ko. Kaya naman naging best friend ko na ang face mask. Bago pa man nauso yun noong pandemic ay matagal na akong gumagamit ng face mask. Dahil tuwing suot ko ito ay saka lang ako nagkakaroon ng confidence. Papa Dudut, ako ang Diyosa ng mga pangit at proud po ako doon. Kahit ano pa man ang sabihin sa akin ng mga tao. Chang, eto na po yung tubig na pinapakuha nyo. Tubig na malamig, kasing lamig ng asawa nyong nang iwan sa inyo. Anong sabi mo? Joke lang po. Si Chang naman hindi na mabihiro. Ang sarap ng malamig na tubig. Akala ko po ba pupunta kayo sa simbahan ngayon? Ay hindi na ako tumuloy. Sumasakit itong tuhod ko eh. Ayan, signs of aging na po yan. Sayang naman, di tuloy mababawasan ang kasalanan nyo. Joke ulit. Baka magalit na naman kayo. Hoy, yung bunganga mo talaga, parang ipinaglihis sa palaka tuwing tag-ulan. Hindi matigil sa kakukokak. Oh, ano naman nangyari dyan sa mukha mo? Oh, napansin nyo po?
may bagong bili po akong foundation. Kaso masyadong maputi kumpara sa skin tone ko. Online ko lang naman kasi binili kaya hindi pantay ang kulay ko ngayon. Pero maganda naman po, di ba? Nako, nag-aaksaya ka lang ng pera. Hindi mo na kailangan ng foundation. Talaga? Bakit po? Kasi maganda na ako? Hindi. Kasi kahit anong foundation ang itapal mo dyan sa pagmumukha mo, ay hindi ka nagaganda. Kaya naman sayang lang ang pera mo sa pagbili ng mga makeup na yan. Grabe naman si Chang, parang hindi tayo magkamag-anak ah. Kapag sinabihan mo akong pangit, para mo na rin sinabing pangit ka rin. Excuse me, sa kabilang side ka ng pamilya mo nagmana, no? Hindi sa amin. Hindi ka titing na ganda, wala ka naman nakuha sa dugo namin eh. Masyado lang kasing mataas yung standards nyo. Ang ganda, depende yan sa tao. Tsaka hindi lang sa panlabas na anyo nakikita ang ganda ng isang tao, kundi sa kabutihang loob din. Ay sus! Yung mga linyahan mo, linyahan ng mga pangit. Ay naku, Chong, negative na talaga ang points nyo sa langit. Feeling ko kailangan nyo na talagang magsimba ngayong araw. Kasi baka mamaya, tubuan na kayo ng sungay dyan. Anong sabi mo? Halika nga rito, parang... Aray! Ayan, Tuhod ko, 50 pa lang kayo pero kinakarma na kayo. Massage ko kayo, gusto nyo? Ikaw, kung hindi ka lang talaga anak ng kapatid ko, matagal na kitang pinalayas dito! Naku, Chang, kahit hindi nyo man sabihin, alam kong mahal na mahal nyo ko. Ganyan naman talaga yung mga kontrabida eh. Kunwari galit sa bida, pero in the end, may tinatago rin palang pusong mamon. Ilang beses ko na yung napanood sa Korean drama. Hala, amin na yung paa nyo, masahihin ko na. Ang plastic mo talaga? O sige, hilutin mo nga itong tuhod ko para may ambag ka naman. Papahilot din naman pala, nagpapakipot pa. Patong nyo na po yung paa nyo rito sa binti ko. Ah, Alam nyo, Chang, mabuti na po yung plastic. At least, mahirap mabulok. Kesa naman yung iba dyan, buhay pa, nabubulok na. ikaw yung mukhang nabubulok. Pareho kayo ng hulma ni Imaw sa Encantadia. Hala, masawig nyo po kaya yun. Pareho na kayong maraming wrinkles. Aray, biro lang Ayan, naman eh. ka. Kumakatadyak parang hindi nirarayuma. Isara mo na yung bunganga mo. Gusto ko magpahinga. Kabutihang asal na nga lang ikagaganda mo, pati yun wala ka pa. Mabuti naman po ako eh. Sa piling tao nga lang. Shh! Tumahimik ka na, matutulog ako. Okay po. Sleep well. Pangit, mukhang puwet, impakta at kung ano-ano pa. Lahat na siguro ng klaseng salita na hindi kaaya-aya ay ibinato na sa akin. At halos magtatatlong dekada kong tiniis ang panlalait sa akin ng mga tao sa puntong namanhid na lamang ang tenga ko at tumigas na ang puso ko. Hindi naglaon ay hindi na ako apektado sa kung anuman ang itawag nila sa akin. Sa katunayan ay sinasabayan ko pa sila sa panlalait sa sarili ko. Ganun ko na katanggap ang sarili ko, Papa Dudut. Pero sa lahat ng pangiinsultong ipinangalan sa akin, isa sa mga pinaka-unique ay ang Chakadal. Tandang-tanda ko pa noong bata pa lamang ako, early 2000, noong sumikat si Chakadal sa TV, na siyang kinakatakutan ng mga kabataan noon. Siyempre, hindi ako nakaligtas sa pagsikat ni Chakadal. Sa akin inihalin tulad ang itsura nito dahil parehas kaming nakakatakot. Hindi ko makakalimutan ang bansag nila sa akin yon dahil ang nagpasimuno ng pagtawag sa akin ng Chakadal ay ang childhood crush ko na si Froilan. Dati naming kapitbahay si Froilan. Naging classmate ko siya nung elementary. Grade 1 pa lamang kami ay may crush na ako sa kanya. Isa si Froilan sa mga nambubuli sa akin noon, pero sa halip na maggalit sa araw-araw na pang-aasar niya sa akin ay hinayaan ko lamang siya dahil at least pinansin ako ng crush ko. Yun nga lang noong matapos kami ng elementary ay lumipat ang pamilya nila sa Laguna matapos makahanap ng bagong trabaho ang tatay niya. Sa paglaki ko ay nawala rin sa isipan ko si Froilan hanggang sa lumipas ang halos 15 taon
ay muli ko siyang nakita. Grabe! Ang init ngayon. Para na akong ice cream na nalulusaw dito. Bumili ka kasi ng portable na electric pan. Malaki tulong nun sa panahon ngayon. Ayoko, sayang lang pera doon. Balita ko madali lang daw yun malobat eh. Kung ayaw mong gumastos, ayan sa likuran mo daming karton. Gawin mong pamaypay para hindi ka matunaw dyan sa kinauupuan mo. Teka, anong oras na ba? 12:10 na. Gutom ka na ba? Kain na kaya tayo. Sandali, buksan mo na yung radyo. Barangay Love Stories na. Ayaw nga pala. Sandali lang. Eto na, bubuksan ko na. Aaminin ko, Papa Dudut. O ayan, May pagka- ilabas na natin yung pagkain natin para makakain na tayo ngayong wala pang masyadong customer. Hindi ka talaga makakain, no? Kapag walang barangay love story sa background. Yan na talaga yung dessert ko kapag kumakain ako ng pananghalian eh. Kung sa bagay, nakaka-addict din naman kasi mga kwento ni Papa Dudut. Diba? Pero sana, love story naman ang i-ere nila ngayon. Yung may happy ending sana. Abangan na lang natin. May customer pa yata. Bayan, wrong timing naman. Ako nang bahala. Tuloy mo na lang yung pagkain mo dyan. Di pa naman ako nakakapagsimula eh. O sige, mauna na ako sa iyo ha. Gutom na talaga ako eh. Oh my gosh! OMG! Totoo ba tong nakikita ko? Bakit? Parang kilala ko yung pumasok na customer. Talaga? Sino? Wala. Kumain ka na dyan. Iwan na muna kita. Magandang tanghali po. Miss, may mga ano ba kayo? Varsity jacket? Meron po. Dito po. Sundan niyo lang ako. May mga bagong dating po kaming jacket nitong Sabado lang. Ayan po Pili na po kayo. Ayun, salamat. Magkano naman to mga to? 200. 249 po dapat yan. Pero para sa inyo 200 na lang. Di ba pwede 150 na lang? Kukuha sana akong dalawa. Naku sir, hindi po pwede eh. Kung ako lang sanang may-ari ng ukayan na to, baka ibigay ko na lang sa inyo yan ng libre. Sige, check muna ako ng iba. Pili na lang po kayo dyan. Marami pa po dito sa kabilang side kung wala kayong makita dyan. Ikaw ba si Froilan? Ha? Sorry, pamilyar kasi kayo eh. Ikaw ba yung kababata ko? Si Froilan? Paano mo nalaman pangalan ko? OMG! Ikaw nga! Hindi mo na ako naaalala? Oh, hindi. Winnie! Yung tsakadal ng mga bata pa tayo? Ako yun! Ako yung lagi mong sinasabihang tsakadal. Tsakadal? Grade 1 hanggang grade 6, mag-classmate tayo. Hindi mo na ba talaga ako naaalala? Winnie? Oo! Naaalala na kita. Ikaw yung yung nagkalat ng grade 4 tayo kasi masakit yung tiyan mo. Grabe! Yun talaga yung naalala mo? Sa dami ng memories natin, yung mabantot pa yung tumatak dyan sa utak mo? Hindi ko makakalimutan yun kasi bigla ka nalang umiyak tapos umalingasaw na yun. Oo na, ako nga. Ako yung tinutukoy mo. Ano? Kumusta ka na? Eto, okay naman. Grabe wala kang pinagbago. Consistent yung mukha mo. Winnie, no? Tama? Tama! Winnie nga! Anong walang pinagbago? Meron na. Tumangkad naman ako kahit papano. Dito ka nagtatrabaho? Oo, isa ako sa mga nagbabantay dito. Eh di, may discount na ako niyan. Kailangan ko ng varsity jacket eh. Sige na nga. Dahil ikaw naman yan, ibibigay ko na sa'yo ng 180. Huling tawad na yun Ako na lang ang mag-aabono. Naku, salamat Kahit kailan maaasahan ka talaga. Pero ang init-init, bakit kailangan mo ng jacket? Alam mo na, pamporma. Tiis ganda, ganun. Okay lang mamawis basta pogi ang OOTD? Ganun na nga. Ay nako, pasalamat ka, hindi ka mukhang maasim. O sige na, pumili ka na dyan. Tawagin mo na lang ako kapag may napili ka na. Okay, salamat ulit
Marami nang nagbago sa itsura ni Froilan simula nung huli ko siyang nakita, Papa Dudut. Cute pa rin naman siya pero mas cute pa siya sa ngayon. Maganda ang pangangatawan nito at nakasuot din siya ng eyeglasses kaya mas nagmumukha siyang matalino. Nakakakit pa rin ang mga ngiti nito na parang laging nasa toothpaste commercial. In short, mas gumwapo pa siya noong tumanda siya. Bilang isang hopeless romantic na nilamon ng mga Korean drama love stories, hindi ko na naiwasang mag-imagine kung saan mapupunta ang muling pagkikita namin yon. Yun po ang sakit ko, Papa Dudut. May pagka-feeling main character ako. Bawat pangyayari sa buhay ko ay inahalin tulad ko sa mga Korean drama na napapanood ko. Katulad na lamang ng muling pagkikita namin ni Froilan. Naisip ko na baka sign na yon ni Destiny para ituloy ang love story namin ni Froilan na hindi natuloy noong mga bata pa lamang kami. Sa maikling oras ng pag-uusap namin ni Froilan ay isang linggo akong kinilig dahil siya lang ang naging laman ng isipan ko. Siya ang bumida sa imagination ko kung saan ay kunwari nililigawan niya ako at dinedate sa mga mamahaling restaurant. Ganun pa ako kadilulu, Papa Dudut. Kapag walang customer sa ukayan ay lagi akong nagdi-daydreaming na biglang papasok si Froilan sa pwesto namin para ayain niya akong makipag-date sa kanya. Dahil sa mga ganong senaryo na iniisip ko ay hindi ko tuloy maiwasang mag-abang sa pagbabalik niya. Umasa ako na ngayong kilala na ulit niya ako ay babalikan niya ako para makipagkaibigan ulit. Yun nga lang ay hindi na naulit pa na bumalik pa si Froilan sa ukayan namin, Papa Dudut. Sinubukan kong hanapin si Froilan sa Facebook, Papa Dudut. Nahanap ko naman po siya at agad ako nag-send ng friend request sa kanya. Kaso nga lang ay inabot na ng higit 2 buwan ay hindi pa rin niya ina-accept ang friend request ko. Mabuti na lamang at nakapublic ang mga posts niya kaya libre akong nakakapag-stalk sa profile niya. May mga higit 70,000 followers sa Facebook si Froilan. At hindi na yon nakapagtataka dahil sa profile picture pa lamang nito na nakatopless at kita ang abs ay mapapa-add ka talaga kaagad sa kanya. Inabot ako hanggang sa pinakaunang post ni Froilan sa Facebook. Ganon kalala ang pangi-stalk ko sa kanya. Alauna na nga ng madaling araw noong natapos ako sa pag-i-scroll sa profile page ni Froilan. At base sa mga post niya, sa opisina siya nagtatrabaho. Mahilig siyang mamasyal at ang pinakamalayong napuntahan nito ay ang Singapore noong 2018. Mahilig din siyang maglaro ng basketball. May girlfriend siya na nakapost sa Facebook noong 2020 pero unti-unti rin itong nawala sa feed niya sa mga sumunod na taon. Ula ko ay single siya sa ngayon. Pagdating sa taong 2022 ay hindi na siya masyado nagpo-post at ang tanging birthday greetings na lamang ang nakita ko sa wall niya. Paglipas nga ng mga buwan, unti-unti ring namang nawala sa isipan ko si Froilan. Hindi na kasi ulit kami nagkita at hindi naman ito inaccept ang friend request ko. Niayaw nga nitong isin ang mga message ko kaya naisip ko na mag-move on na mula sa kanya. Bumalik ako sa dating gawain ko at yun ay ang manood ng mga Korean novela. Pero Papa Dudut, magugulat kayo sa sasabihin ko dahil matapos ang ilang buwan, simula noong nagkita kami ni Froilan ay bigla ulit kaming pinagtagpo ng tadhana. Parang tatrangkasuhin yata ako. Sabi ko naman sa'yo kahapon pa uminom ka na agad ng gamot para hindi na lumalayan eh. Ayaw mong makinig, ayan tuloy. Kung bakit ba kasi paiba-iba ang panahon? Sobrang init tapos biglang uulan. Huy, iba na talagang panahon ngayon.
Senyales na yan ng global warming kaya dapat save Mother Earth na tayo. Pwede bang mas mauna na ako umuwi sa'yo? Total 10 minutes na lang, magsasara na naman tayo. O sige, mauna ka nang umuwi, ako nang bahala rito. Baka mamaya abutan ka na naman ng ulan sa daan. O teka, may payong ka ba? Wala. Ayan, sabi ko magdala kasi ng payong eh. Kunin mo na lang yung payong ko. Nakasabit yun sa tabi ng pinto. Uy, salamat. Hulog ka talaga ng langit. O siya, mauna na ako ha. O sige, mag-ingat ka pa uwi ah. Ikaw rin. Magsara ka na agad para makauwi ka na rin. Oo, mag-aayos na ako. Uwing-uwi na rin ako eh, tsaka may K-drama pa akong papanoorin sa bahay. Ayan na naman si ate ko na adik sa K-drama. Sige na, babay na. Bawi ako sa'yo next time, promise. O sige na, umuwi ka na. Ay, makapagligpit na nga para makauwi na rin. Oh, ba't ka bumalik? Excuse me po sir, magsasara na po kami. Shh! Huwag ka maingay. Froilan? Anong nangyari? Ba't pawis na pawis ka? Patago mo na rito ha. May humahabol sa akin eh. Humahabol? Sinong humahabol sa'yo? Sandali, patayin ko lang yung ilaw para hindi sila pumasok dito. Halika, maupo ka nga muna rito sa tabi ko. Magtago ka rin para di ka nila makita. Teka lang, heto na. Ano bang nangyari? Bakit may humahabol sa'yo? Natalo kami sa basketball eh. O tapos, pagkatapos ng basketball, tagu-taguan naman yung laro nyo, ganun? Hindi, yung pusta kasi na napalalunan ng kalaban namin. Tinangay nung kasama ko. Ngayon, kami yung pinag-ahanap. Bakit kasi kayo pusta ng pusta? Kipit ka ba? Hindi ba pwedeng maglaro na lang kayo ng basketball nang walang halong sugal? Mas masarap kasi maglaro kapag may nakataya eh. Sugarol ka pala eh. Ano ba mapapala mo dyan? Para ka tuloy wanted na pinaghahanap. Di ko naman kasalanan yun eh. Hindi naman ako kumuha ng pera. Nadamay lang ako. Nandyan pa kaya sila? Sandali, i-check ko lang. Teka, wag! Dito ka muna! Sige. Anong gagawin natin dito? Tutunga nga. Palipasin na muna natin yung oras. Okay lang ba? Okay lang naman. Di naman ako nagmamadali. Dito ka muna magtago kahit 1 oras pa kung gusto mo. Pasensya na kung naistorbo pa kita ah. Wala yun. Wala naman akong gagawin sa bahay eh. Salamat. Tsakadal. Hello? Hindi na ako get over? Totoo ba talaga na tsakadal tawag ko sa'yo noon? Oo, Tsakadal. Galing yun sa sikat na horror sa GMA noon. Sabi mo nga, kamukha ko yun kasi pareho kaming manipis ang kilay tsaka pareho kaming bansot. Di ko na maalala. Ang gara, ang bully ko pala nun. Sorry kung ganun yung ugali ko ng mga bata tayo. Okay lang, bata pa lang naman tayo eh. Akala natin katuwaan lang ang lahat kahit na minsan nakakasakit na pala tayo ng damdamin ng iba. Galit na galit ka siguro sa akin nun. Hindi sanay na ako dun. Natuwa nga ako eh kasi may bago akong nickname. Wala tayong masyadong memories nung bata pa tayo, no? Wala nga. Hindi naman tayo magkaibigan nun eh. Saka mo lang ako naaalala kapag gusto mo akong pagtripan. Naalala mo pa talaga yung mga yun? Parang ang laki pala ng kasalanan ko sa'yo ng mga bata pa tayo. Hindi naman. Naaalala kita sa ibang dahilan. Anong dahilan naman? Wala, kalimutan mo na yon. Halika na, wala na yata yung mga humahabol sa'yo. Sandali, sigurado ka ba? Oo, gusto mo ihatid pa kita sa inyo eh. Matatakot yung mga yun sa akin. Makikita nila si Tsakadal. Papadudod sa wakas matapos ang halos 7 buwan ay inapprove din ni Froilan ang friend request ko sa kanya sa Facebook. Sobrang kinilig ako ng araw na yon dahil ibig lang sabihin noon ay napansin na niya ako. Dahil sa pagtulong ko sa kanya ay binigyan ako ng chance ni Froilan para maging close sa kanya. Naglakas loob akong i-message siya at nagulat ako nang i-acknowledge niya ang message ko. Hindi tulad noon na hindi man lang niya ito sinisin. Lego pa ang teenager na first time makaramdam ng first love. Kahit na medyo mabagal siyang mag-reply ay halos araw-araw kami kung mag-usap noon sa chat. Minsan ay inaabot ng 8 hours bago siya mag-reply. Pero naiintindihan ko naman yon dahil may work siya
at may sariling buhay din naman siya. Mahaba naman ang pasensya ko kaya willing ako mag-antay sa mga reply niya. Basta ang importante para sa akin ay nagpapatuloy ang komunikasyon naming dalawa. Hindi ko rin po kasi hinahayaan na matapos ang kwentuhan namin sa chat. Kahit na mga karaniwang one-liner lang ang reply niya ay nag-iisip agad ako ng panibagong topic para may pag-usapan ulit kami. Papadudot si Froilan ay parang kape na nakakaadik. Tuwing nakikita ko ang notification ng reply niya ay biglang nabubuhay ang dugo ko. Kahit napagod ako, sa maghapong pagbabantay sa ukayan ay bigla na lamang gumaganda ang araw ko. Ganon kalala ang impact ni Froilan sa akin, Papadudot. Minsan nga ay napapansin na rin ang katrabaho kong si Cheng na para kong baliw na mag-isang nakangiti sa kawalan tuwing nag-i-imagine ako tungkol sa amin ni Froilan. Hindi ko rin kasi maiwasan noong mag-daydream sa future namin ni Froilan. At yun ang minamanifest ko noon, ang magkatuluyang kaming dalawa, Papadudot. Wow! Sarap naman ang pagkakangiti mo dyan. Kitang-kita yung gap sa ngipin mo. Bakit? Bawal na bang ngumiti ngayon? Hindi naman. Nakakatuwa nga eh. Ano ba yung pinapanood mo? Korean novela na naman. Di ako nanonood. May kachat ako. Talaga? Sino? Huwag mong sabihin si Froilan na naman. Siya nga. Ay naku, pumapag-ibig ng kaibigan ko. Wag magka-chat lang kami. Pag-ibig na agad. Nako te, alam na alam ko yung mga ganyang klaseng ngiti. Aminin mo na-fall ka na sa Froilan na yan ano? Hindi imposibleng mangyari yun. Na ma-fall ka sa kanya? Hindi. Imposibleng ma-fall siya sa akin. Kaya dapat hindi rin ako ma-fall sa kanya. Yang mga ngiti mong yan, parang na-fall ka na sa kanya eh. Di naman. Nakakatuwa lang siyang kachat. Medyo mabagal mag-reply pero worth the wait naman. Asus! Babalaan lang kita ha. Yang mga ganyang klaseng lalaki, narcissist yang mga yan. Paaasahin ka, paiibigin, tapos kapag nakuha na yung loob mo, tsaka ka nila i-ghost. Lalo na kapag validated na yung ego nila. Huwag kang papahuli sa pain nila. Alam mo, itong si Froilan, huwag mong itulad sa mga na-experience mo sa lalaki. Iba siya. Anong iba? Hindi ba bulian ng kabataan nyo? Sabi mo nga, lagi kang inaasar niyan dahil pangit ka. Noon yun. Nagmamature naman ang isang tao eh. Nagbago na siya. Hindi ako naniniwala. Hindi mo pa kasi siya nakikita kaya ka ganyan eh. Busy ka kasing kumakain nung nagpunta siya rito sa Ukayan. Tapos maaga ka namang umuwi nung nagkita ulit kami. Nakita ko na siya sa picture. Pinakita mo na sa akin yung picture niyang may abs, diba? Siyempre, iba pa rin yung picture sa personal. Sa bagay, kapag sa picture kasi maraming filter. Baka mamaya sa picture lang yan pogi tapos sa personal ulit ba pala? Hoy! Gwapo si Froilan Mas gwapo pa sa mga ex mo. Hoy! Ano ba problema mo sa mga ex ko? Parang ikaw yung iniwan kung makapagtanim ka ng galit sa kanila. Excuse me lang. At least yung mga ex kong yun, napasaya nila ako. Yung Froilan mo, ano bang ambag niya? Napapasaya naman niya ako eh. Napapasaya ka niya kasi nabubuhay na naman yung pagiging delulo mo. Hulaan ko, nag-imagine ka na naman nakasal na kayo, no? Hala, paano mo nalaman? Yan tayo eh. Kilala na kita. Dahil yun sa kakanood mo ng Korean drama. Lahat na lang nang nangyayari sa'yo, akala mo love story kahit na ang totoo naman, normal lang yan na nangyayari sa totoong buhay. Feeling ko naman may chance eh. Chance mo, mukha mo. Yung mukhang yon, papatol sa mukhang yan? Imposible, te. Kaibigan ba talaga kita? Oo, kasi kaibigan lang ang mang-real talk sa kapwa kaibigan. Matanda ka na. Dapat alam mo na kung paano ihiwalay ang totoo sa hindi at yung kwento nyo ni Froilan. Kung ano man ang script na sinulat mo dyan sa kokote mo, i-delete mo na bago ka pa masaktan. Libre lang naman ang mangarap. Pati yun ba ipagkakait mo pa sa akin? Hindi libre ang mangarap. Masakit ang mangarap, lalo na kapag yung pangarap na yon ay hindi nagkatotoo. Ang nega mo talaga. Hayaan mo, ipapakilala kita kay Froilan.
Kapag nakausap mo siya o nakita ng personal, tiyak ako, magbabagong isip mo. Dahil curious si Cheng kung totoo nga bang gwapo si Froilan sa personal, ay inimbitahan ko siyang samahan ako na manood ng isa sa mga laro nito ng basketball. Kada Sabado kasi ay dumadayo sina Froilan kasama ang mga kaibigan niya sa ibang lugar para lamang makipaglaro ng basketball. Hindi ako inimbitahan ni Froilan pero ako na mismo ang nag-volunteer para manood at i-cheer sila sa laro nila. Kasama si Cheng ay tinunto namin ang basketball court kung saan naglalaro ang team nila Froilan noong time na yon. Hindi ko inaasahan ang dami ng tao na nadatna namin sa court na yon. Papadudot parang professional basketball game ang ganap dahil full pack ang court na pinagdausan ng kanilang laro. Nalaman ko na lamang na kaya pala maraming tao ay may perang involved sa larong yon. Hindi na nakapagtataka dahil noong huling pagkikita namin ni Froilan ay pinaghahanap siya ng mga nakalaban niya dahil natalo sila sa laro. Nakipagsiksikan kami ni Cheng para magkaroon kami ng front seat view sa laban. Sabihin niyo na po akong filingera. Pero habang naglalaro ng basketball si Froilan ay para akong proud girlfriend kung maka-cheer sa kanya. Sobrang galing niya pong maglaro ng basketball at mas lalong lumakas ang apil niya dahil doon. Kahit pawis na pawis ay amoy baby pa rin ang itsura nito. Kaya halos malusaw ang puso ko sa panonood ng laban nila. Yun nga lang ay hindi lang ako ang babaeng nakaramdam noon para kay Froilan. Marami kami papadudot. Bawat shoot ni Froilan ng bola ay hindi mabilang ang mga kababaihang tumitili para sa kanya. Mga babae na kumpara sa akin ay mas maganda, mas sexy at mas maputi. Dahil doon ay mas lumala tuloy ang inferiority complex na nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay para akong girlfriend na nagsiselos kahit na hindi naman kami ni Froilan papadudot. Papadudot, aaminin ko na nasira ang mood ko noon dahil sa mga babaeng daig pa ang kinakatay na baboy kung makatili kay Froilan. Mas pinili na lamang naming umuwi ni Cheng noong araw na yon. Isa pa ay umaambo na at malayo pa ang uuwian namin kaya hindi namin tinapos pa ang laro. Saka ko na lang nabalitaan kay Froilan na natalo sila kasama ang malaking halaga ng pera na ipinusta nila. Hinanap daw ako ni Froilan matapos ang laban nila dahil nagsabi ako sa kanya na manonood ako. Na-disappoint daw siya na hindi niya ako nakita dahil noong time na yon ay kailangan daw niya ng makakausap. Dahil pakiramdam niya ay siya ang dahilan kung bakit natalo ang team nila. Sobrang laki ng pagsisisi ko na maaga kaming umuwi ng araw na yon. Ganon pa man ay bumawi naman kagad ako kay Froilan. Noong gabing yon ay inaya ko siya na kumain ng pares sa labas at pumayag naman siya. Hanggang ng mga oras na yon ay hindi ako makapaniwala na ang lalaking tinitilian ng mga kababaihan sa basketball court ay kasama ko mismong kumain ng pares. Parang date na nga po ang nangyari sa amin. Ako nga lang yun ang libre pero okay lang po yun, papadudot. Para akong naglalakad sa ulap ng mga oras na kasama ko si Froilan. Katulad sa mga napapanood kong Korean novela, magkatabi kaming naglalakad papuntang Parisan sa ilalim ng maliwanag at bilog na buwan. Maingay nga lang sa kalyeng nilalakaran namin pero hindi ko na yon pinansin dahil mas malakas pa ang tibok ng puso ko kesa sa ingay ng mga tao at sasakyang nakapaligid sa amin. Nang gabing yon ay mas kinilala pa namin ni Froilan ang isa't isa. Ang sarap talaga ng pares. Grabe, ngayon ko lang napansin na ang tagal ko na palang hindi nakakatikim nito. Sarap ba? Sabi na eh. Sabaw lang kailangan mo ngayon para umokay ka. Salamat, sinamahan mo ako ngayon. Hindi ko pa kasi trip umuwi. Bakit naman? Boring ba sa bahay nyo?
Hindi naman sa boring pero nakakapanghina ng loob. Talaga? Bakit naman? Para bang pagpasok ko pa lang sa pinto, kung ano man yung nararamdaman ko ng mga oras na yun bago ako pumasok, napapalitan agad ng inis tsaka pagod. Wala ba sa ayos ang pamilya nyo ngayon? Sa pagkakatanda ko, kaya kayo lumipat nung bata pa lang tayo kasi may bagong trabaho yung tatay mo, di ba? Hindi ganun na nangyari. Lumipat kami kasi maghihiwalay na sina mama at papa nun. Naiwan ako sa tatay ko tapos nakapag-asawa siya ng bago. Nagkaroon ako ng 2 half-sisters tsaka ng madrasta. Oh, ganun palang nangyari. Pero bakit mo naman nasabi na nakakalungkot ang buhay mo kasama ang pamilya mo? Teka, paano ko ba i-explain? Yung parang hindi ko ramdam na pamilya ko sila. Simula kasi nung nagkaroon ng bagong asawa si Papa, parang naitsapuera na lang ako. Sinubukan kong hanapin si Mama noon pero kahit siya may bago na ring pamilya. Yung pamilya ko noon, nagkanya-kanya. Tapos, naiwan ako mag-isa. Ang lungkot naman pala ng nangyari sa'yo. Hindi lang halata, no? Pero alam mo, tuwing umuwi ako sa bahay, wala man lang nagtatanong kung kumain na ba ako, kung kumusta ba ako. Matanda na raw kasi ako eh. Kaya ko na raw sarili ko. Akala ko nga kaya ko yun pero narealize ko na kahit matanda ka na pala, kailangan mo pa rin ng comfort mula sa ibang tao. Kahit may magtanong man lang sana kung okay lang ba ako o kung kumusta ba ako. Kasi ang hirap pala ng feeling na marami kang kasama araw-araw pero pakiramdam mo naman parang mag-isa ka pa rin. Alam mo, gets kita. Gets na gets ko yung nararamdaman mo. Bakit? Naranasan mo na rin ba yung ganon? Oo naman, since birth. Nakikita mo ba tong peklat sa pisngi ko? Oo, nung bata pa lang tayo, meron na yan eh. Kagagawan to ng tatay ko. Talaga? Paano nangyari yun? Yung nanay ko kasi, battered wife. Tatay ko naman, lasenggo. Lagi silang nag-aaway noon. Kung ano man yung pinag-aawayan nila gabi-gabi, di ko na matandaan kasi bata pa lang naman ako noon. Ilang taon ka nun? 5 years old. Basta ang naaalala ko lang, kapag may nagsisigawan na, ibig sabihin nun, nag-aaway na naman ang nanay at tatay ko. One time umuwi si tatay na lasing. Hindi ko makakalimutan yon kasi sobrang gutom na ako nun eh. Wala kaming bigas, walang ulam, as in wala talaga. Merong isang tinapay kaming pinaghatian ni nanay, bigay ng kapitbahay namin. Kahit matigas na, yun ang kinain namin. Pagka-uwi ni tatay, away agad sila ni nanay. Ang sunod na naaalala ko na lang, may hawak ng kutsilyo si nanay. Bata ako nun ah. Imagine mo yung trauma ko habang pinapanood ko yung magulang ko na nagrarambol ng ganun. O tapos anong ginawa mo? Mahal ko sila pareho eh. Ayoko may masaktan sa kanila. Kaya habang nag-aagawan sila sa kutsilyo, sinubukan ko silang pigilan. Yung kutsilyo, dumuplis sa mukha ko. Nagpanik si nanay, tapos nakuha ni tatay yung kutsilyo. Sunod na nangyari, nakahiga na si nanay sa tabi ko. Duguan, wala nang buhay. Grabe, ang lala pala nang nangyari sa'yo. Pumanaw si nanay, nakulong naman si tatay. Napunta ako sa tiyahin ko. Doon na tayo nagkakilala. Tapos pinapahirapan ko pa buhay mo sa school araw-araw, kakatukso ko sa'yo. Sorry ah. Past is past, wala na yun sa akin. Marunong akong magpatawad at madali lang akong makalimot. Kaya ako masaya ngayon eh. Kasi wala akong bitbit na sama ng loob. Wala akong itinatagong galit. Kasi lahat ng taong may atraso sa akin, napatawad ko na. Yun ang sikreto ng masayang buhay. Nakaka-inspire ka naman. Chill, ako lang to. Ako na magbabayad nito. Alam mo sa totoo lang, ikaw ang dapat na ilibre ko. Kasi sinamahan mo ako ngayon. Talaga? Salamat. Papadudod sa kabila ng masiyahin kong personality, ay isang malalim na trauma ang itinatago ko. Hindi naging maganda ang kabataan ko at yon ang hindi alam ng mga kalaro ko noon. Nung lumipat ako sa pangalaga ng tiyahin ko, akala ko ay magiging maganda na sa wakas ang buhay ko. Pero kung anong ugali ng tatay ko ay ganun din pala ang ugali ng tiyahin kong umampon sa akin.
Siguro'y nasa dugo na talaga nila ang maging masama. Kahit na ganoon ang buhay ko sa loob ng tahanan namin, sinubukan ko pa rin maging masaya. Noong nag-transfer ako sa school nila, Froilan, ay pilit akong naghanap ng mga kaibigan. Pero dahil sa peklat sa mukha ko ay nilayuan ako ng mga kaklase ko. Ni isa'y walang gustong makipagkaibigan sa akin dahil sa itsura ko. Ako yung batang mag-isa lamang na kumakain tuwing recess. Ako yung kaklase nilang tuwing groupings ay walang gustong kumuha sa akin. Ako yung nagiging kaibigan lang kapag wala na silang choice. Buong school year ay saka lang ako nakakapagsalita kapag nire-recite ko ang panatang makabayan tuwing flag ceremony. Pero nagbago ang lahat ng isang araw ay bigla na lamang naisipan ni Froilan na gawin akong katatawanan sa buong klase. Siyang naging bully ko mula grade 1 hanggang grade 6. Alam kong hindi magandang ugali niyang yon, pero dahil sa kanya ay napansin ako ng mga kaklase ko. Tuwing pinagtatawanan nila ako ay natutuwa ako dahil kahit papaano ay may ambag na ako sa klase. Kahit na bilang isang katatawanan lang. Minsan tinatabihan ako ni Froilan para lang asarin niya ako. Pero at least may tumatabi na sa akin, Papa Dudut. Bata pa lamang ako ay tinuruan ko na ang sarili ko na hanapin ang magandang bagay sa bawat masasamang nangyayari sa buhay ko. Iyon ang rason kung bakit naging masiyahin akong tao, Papa Dudut. O bakit? Tama naman ako ah. Walang magiging maganda sa mundong to kung walang pangit. Kaya magpasalamat kayo sa aming mga pangit. Kasi kaya lang kayo maganda dahil sa amin. Oo na, nakuha ko na yung punto mo. Pero wag ka namang masyadong harsh sa sarili mo, te. Kaya ka nilalait kasi ikaw mismo nang lalait sa sarili mo eh. Naku, inuunahan ko na sila. Alam mo, kapag tanggap mo na talaga ang katotohanan, hindi ka na masasaktan pa sa panlalait sa'yo ng mga tao. Pangit naman talaga ako eh. Pati sa mga mata ko mismo, pangit ako. Sumasang-ayon lang ako sa mundo. Hindi ikaw yung standard ng kagandahan, oo, pero may tao rin namang makaka-appreciate sa ganda mo. Lahat tayo may tinatagong ganda. Ayun lang. Yung akin matagal nang nakatago. Kahit saang anggulo ka pa tumingin, hindi mo talaga makikita yung gandang sinasabi mo. Subjective kasi ang ganda. Subjective! Nasa tao yan kung paano nila i-define yung kagandahan. Ako, nagagandahan ako kay Marian Rivera pero sabi mo mas maganda si Carla Abellana. Doon pa lang, iba-iba na tayo ng definisyon ng maganda. Kaya huwag mong lahatin. Pangit ka man sa paningin ng iba, may iba rin na magandang tingin sa'yo. Te, wag mo na akong bulahin. Baka tumaas yung delusional level ko kapag sinakyang ko yung pambobola mo. Alam mo naman ako, madali lang paikutin. Speaking of paikutin, kumusta na kayo ni Froilan? O ano namang connect ng pambobola kay Froilan? Sinasabi mo ba na inuuto ako ng tao? Bola! Basketball! Di ba mahilig maglaro ng basketball si Froilan? Yun ang connection nila. Ikaw talaga, kung ano-anong iniisip mo. Ay, akala ko naman. Ikaw kasi medyo hater ka ni Froilan eh. Kasi naman may something talaga sa Froilan na yan. Parang pinapaasa ka lang eh. Anong pinaasa? Walang umaasa sa amin kaya wala ring pinapaasa. Ano tawag sa sitwasyon nyo ngayon? Wala. Magkaibigan. Magkausap. Araw-araw, gabi-gabi. Magkaibigan tayo pero hindi naman tayo naabot ng gabi sa pagchatsata. Hindi mo rin hiningitaan yung mga message ko sa'yo. Iba naman kasi yun. Iba talaga kasi hindi mo naman ako gusto, no? Si Froilan type mo, crush mo, mahal mo. Yon ang pinagkaiba namin. Grabe naman, mahal agad. O bakit, hindi ba totoo? Well, mahal ko ng slight. Kita mo na, tama ako. Kasi naman, tignan mo yung mga chat niya sa akin. Sobrang caring niya. Dati ang boring ng usapan namin. Pero nitong nakaraan lang, concerned na siya sa akin. Nagtatanong na siya kung anong ginagawa ko, kung kumain na ba ako, kung busy ba ako. Hello? Never pang nangyari sa akin yun, no? Sa Korean novela ko lang nafe-feel yung mga ganong klaseng eksena. Pero this time, sa akin na mismo nangyayari yung mga yun.
Tay, mukhang in love na nga ang ate mo. Alam ko na hindi naman talaga kapanipaniwala tong mga nangyayari sa akin ngayon. Pero sobrang open talaga namin ni Froilan sa isa't isa. Close na kami, as in dikit na. O ba't ganyan ka makatingin? Yan na nga bang sinasabi ko kumagat ka na sa pain. Bakit ba kasi parang hirap kang paniwalaan na pwede namang ma-inlove sa akin si Froilan? Kasasabi mo lang sa akin, di ba? Na subjective ang ganda ng isang tao? Paano kung may nagustuhan pala siya sa akin? Si Froilan yun. Gwapong tao kaya exception yun sa mga sinabi ko. Sus! Nagsiselos ka lang ata na hindi ikaw yung bet niya eh. Sorry, pero hindi ako nagsiselos. Concerned lang ako sa'yo. Bago ka maging concerned, suportahan mo na lang muna ako. Gaano ka ba talaga ka-sure dyan? Feeling ko lang, malakas yung kutob ko. Parang sa Korean novela lang. Langit siya, lupa ako, pero nakatadhana pala kami sa isa't isa. Ganun naman yung mga love story sa K-drama eh. CEO yung lalaki, empleyado yung babae, tagapagmana yung lalaki, tapos katulong yung babae. May isa nga taga South Korea yung babae, sa North Korea naman yung lalaki. Yung mga ganong bagay, parang ang imposible pero nagkakatuluyan pa rin. Kaloka ka, te. Nilamon ka na naman ng K-drama. Hindi mo na mapaghiwalay yung totoo sa hindi. Pagbigyan mo na ako. Ngayon na nga lang ako magiging masaya eh. Basta, wag ka masyadong umasa. Sinasabi ko talaga sa'yo. Actually, aware naman po ako, Papa Dudut, na milagro na lamang ang makapagbibigay sa akin ng boyfriend. Mas milagro na naman kapag ang boyfriend na yon ay magiging si Froilan. Mahirap din naman talagang paniwalaan na nahuhulog sa akin ang loob ng isang katulad niya. Alam kong imposibleng mangyari pero hindi rin naman siguro masamang mangarap. Buong buhay ko ay puro pasakit na lamang ang pinagdaanan ko kaya para mapasaya ang sarili ko ay hindi naman po siguro bawal ang mag-daydream ng mga bagay na marahil ay hindi ko makakamit sa totoong buhay. At kahit sa imagination ko lang ito maranasan ay okay na. Hindi naman po ako ganun kabuwang para umasang magkakatuluyan nga kami ni Froilan. Masaya na ako na magkaibigan kaming dalawa at kahit papaano ay meron kaming communication. Sa pagdaan ng mga buwan ay nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Froilan online. Hindi ko inaasahan na magtatagal ng ganon ang pagkakaibigan naming dalawa. Marami kaming pinag-usapan na topic tungkol sa mundo, sa politics, sports at kung ano-ano pa. Makwento kasi akong tao, Papa Dudut. Kaya alam kong never naburengan sa akin si Froilan. Sa pagkakataong yon ay mas lumalim pa ang pagkakagusto ko kay Froilan sa puntong hindi ko na mapaghiwalay ang reality sa fiction. Dahil sa kaadikan ko sa mga Korean drama ay hindi ko maiwasang maging assuming. Bawat ginagawa ni Froilan para sa akin ay nabibigyan ko ng isang bagong meaning. Kaya siguro mas lalo akong na-in love sa kanya. Ganon pa man ay pilit ko pa ring isinapuso ang mga sinabi sa akin ni Cheng na never assume unless stated. Hanggang walang inaamin sa akin si Froilan ay hindi ko paaasahin ang puso ko. Papadudot sa buong pagsasama namin ni Froilan bilang magkaibigan. Naihiwalay ko pa rin naman noon ang pagiging delusional ko at pagiging assuming. Kapag kasi delusional, lagi lang akong nagde-daydream ng mga bagay na magpapasaya sa buhay ko. Isa sa mga laman ng daydream ko ay yung ikinakasal kami ni Froilan. Alam kong sa imagination ko lang yon mangyayari. Pero kapag naging assuming ako, ibig sabihin noon ay umaasa akong may mangyari sa amin. At yun ang mahirap kapag nag-expect na ako. Pero ang kinakatakutan ko ay nangyari nga, Papa Dudut. Mula sa pagiging dilulo ay nagsimula akong maging assuming. Paano ba naman kasi kakaiba na ang pagiging sweet sa akin ni Froilan noon? Parang bawat ginagawa nito ay may laman. Kaya naman nag-expect ako na may something na talaga sa amin.
Hindi ko maiwasang isipin yon dahil sobrang open na sa akin ni Froilan noon sa puntong lahat ng katago-tago nitong sikreto ay nababanggit na niya sa akin. Ako ang naging comfort zone ni Froilan. Ako ang naging bagsakan niya ng mga problema niya sa buhay lalo na sa kanyang pamilya. Naging willing naman ako sa ganong setup namin at kapalit noon ay mas tumibay pa ang loyalty namin sa isa't isa. Ilang beses akong natempt na magtanong kay Froilan kung ano nga ba ang meron sa amin noon. Nahihiya kasi ako magsabi sa kanya na may nararamdaman akong pagmamahal para sa kanya dahil baka magmukha akong desperada. Pero ang kagustuhan na gusto kong malaman ay kusa na lamang dumating nang naaksidente ako habang pauwi sa trabaho. Na-sidesweep ako ng isang motor at si Froilan ang pinakaunang tao na dumalaw sa akin. Winnie? Nandiyan ka ba? Winnie! Sandali, nandyan na. Oh, Froilan! Anong ginagawa mo rito? Nakita ko yung story mo sa Facebook. Na-aksidente ka? Ah, oo. Heto, pangit na nga ang mukha ko, nasugatan pa. Ano nangyari? Paano ka na-aksidente? Hala, concern na concern ka. Sandali, dito tayo sa labas. Nagsishesta si Chang. Sara ko na tong pinto ha, baka magising natin siya eh. Ganito kasi yung nangyari. Nasagi ako ng motor kagabi habang pauwi galing trabaho. Kaya heto, puro galos ang katawan. Wala namang malalang nangyari sa'yo. Nagpa-check up ka na ba sa ospital? Di na, sayang lang yung pera. Okay naman na ako. Yung nakasagasa sa'yo, dapat pinagbayad mo sila. Aksidente naman yung nangyari eh. Tsaka hindi ako nasagasaan. Nasagi lang. Medyo aanga-anga rin kasi ako nung oras na yun eh. Kaya parang kasalanan ko talaga. Tsaka sila rin sumemplang. Kaya it's a tie kami. Mabuti pa ipatingin mo na yan sa ospital. Yang sugat dyan sa braso mo, ang lala oh. Baka ma-impeksyon yan. Uy, chill ka lang. Alalang-alala ka naman masyado. Baka mamaya ma-inlove ako sa'yo niyan. Nagbibiro ka pa dyan, nag-aalala na nga ako sa'yo. Hala, seryoso ah. Ako lang to, no? Alam mo Winnie, problema kasi sa'yo, lahat na lang ginagawa mong biro. Sige na nga, maiwan na kita. Mukhang okay ka naman pala eh. Hala siya, tampo agad. Hoy, sandali lang, Froilan. Ano? Bakit naman galit ka? I-appreciate mo naman kasi yung mga taong concerned sa'yo. Hindi yung ginagawa mong katatawanan lahat. Magseryoso ka naman minsan. Wala namang magbabago kapag nagseryoso ako eh. Kailan ba ako sineryoso ng mga tao? Itong ginagawa ko ngayon, hindi ba to seryoso? So kapag sinabi ko pala na may gusto ako sa'yo, hindi mo rin seseryosohin. Gusto mo ako? Uwe, di nga. Di nga. May gusto ka sa akin? Ano ba sa tingin mo? Sa tingin ko? Sa tingin ko, nananaginip lang ako kasi itong nangyayari ngayon, sa panaginip lang to pwedeng magkatotoo eh. Kurutin mo nga ako kung nananaginip lang ako. Bahala ka nga dyan. Uy, sandali Froilan, teka lang. Walkout ka naman ng walkout? Hindi lang ako makapaniwala sa sinabi mo. Totoo nga. Totoong may gusto ka sa akin? Sinabi ko na nga eh. Ano bang gusto mong gawin ko? Ipa-billboard ko pa? Ano namang nagustuhan mo sa akin? Ang pangit-pangit ko. Hindi ka pangit. Pinaniniwala mo lang ang sarili mo na pangit ka, kaya ganyang kababa ang tingin mo sa sarili mo. Maganda ka, Winnie. Mabuti kang tao. Maganda ang ugali mo. Gustong gusto ko na napaka-positive mo. Sa lahat ng mga taong nakilala ko sa buong buhay ko ikaw lang yung pinakatotoo. Ikaw lang yung katangi-tanging tao na nagparamdam sa akin na meron din pala akong halaga. Ikaw lang yung nag-iisang taong pinakinggan ng lahat ng mga problema ko. Naniwala ka na may kahinaan din ako, na hindi ako perpekto. Yun yung mga bagay na nagustuhan ko sa'yo. Kaya sana, wag mong gawing biro to. Kasi hindi naman ako nagbibiro eh. OMG. So hindi nga ako nag-iilusyon lang? Totoo yung hinala ko na may gusto ka sa akin?
Sabi ko na tama ako. Hindi ako dilolo. OMG! Naramdaman ko na Matagal ko nang napapansin pero hindi ko lang kinakagat. Kasi sabi sa akin ni Cheng, huwag ko raw kagatin ang pain mo. Ini-imagine ko lang to dati, itong araw na to. Ano bang kailangan sabihin sa ganitong sitwasyon? Hindi ko alam sasabihin ko. Sandali, prank ba to? Baka prank lang to Nasaan yung camera? Uy, teka, Winnie, relax. Tumingin ka sa akin. Relax ka lang, okay? Okay, aray, yung sugat ko. Nahahawakan mo. Medyo masakit. Ay, sorry. Gusto talaga kita. Maniwala ka. Hindi to joke. Hindi to imagination. Hindi ka nananaginip. Walang nang paprank sa'yo. Hindi prank to, maniwala ka. Hindi ko kayang gawin sa'yo yun. Gusto talaga kita, Winnie. Gusto rin kita, Froilan. Gustong gusto. Matagal na. Mabuti naman, pareho tayo ng nararamdaman. Masaya ako malaman na may gusto ka rin pala sa akin. Mas nauna ako nagkagusto sa'yo. Kaya mas masaya ako na ikaw ang nagkagusto sa akin. So ano, tayo na ba? Kalma lang. One step at a time tayo. Huwag nating madaliin. "26 years. Yan ang haba ng panahon na inantay ko para sa wakas ay maranasan ko na rin ang malaki dramang takbo ng buhay ko. Sa unang pagkakataon ay naranasan ko rin kung papaano ang umibig at ibigin ng isang tao. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko rin ang totoong kilig na dati saka ko lang nararamdaman tuwing nanonood ako ng Korean novela. Sa haba ng panahon ay tanggap ko na noon na wala na talagang taong magkakagusto sa akin. Kaya nung biglang nagpakita ng motibo si Froilan ay nahirapan akong paniwalaan ito. Akala ko ay pinaprank lamang niya ako. Para kasing hindi ka panipaniwala ang mga nangyayari noon pero totoo yon, Papa Dudut. Totoong totoo. Wala na dapat akong karapatang magpakipot pero may karapatan akong alagaan ang puso ko. Kaya naman naghanap muna ako ng pruweba na may gusto talaga sa akin si Froilan. Hinayaan ko siyang manligaw sa akin para masigurado kong totoo nga na umiibig siya sa akin. Yun ang ginawa ni Froilan sa loob ng halos isang buwan. Ipinakita niya sa akin kung gaano katotoo ang nararamdaman niya para sa akin. Ayon sa kanya, ako lang daw ang tanging babae na nakakaintindi sa kanya. Ako lang daw ang tumanggap sa mga kahinaan niya. Tuwing magkasama kami, wala siyang pressure na nararamdaman. Sa akin lang daw niya na ipapakita ang totoong siya. At yun ang nagustuhan niya sa akin, Papa Dudut. Naging kami ni Froilan. Ang dating ini-imagine ko lamang ay nagkatotoo. Tunay ngang love is blind. Dahil sa kabila ng itsura ko, ay napaibig ko ang isang katulad niya. Kung ako man ay hirap paniwalaan na boyfriend ko na si Froilan, mas hirap naman yung paniwalaan ng mga taong nakakakilala sa akin. Lalo na ang tiyahin ko na katulad ko ay hindi umaasang magkaka-love life pa ako, Papa Dudut. Uy, te, baka naman busy lang si Froilan kaya hindi siya naka-attend dito sa birthday ni Chiang Myla. Hindi Nag-promise siya na pupunta siya rito anumang mangyari. Sabi ko kasi sa kanya na ipapakilala ko na siya kay Chang Nag-promise naman pala ano pang ginagawa mo rito sa may pinto? Kanina ka pa nag-aantay, wala naman nangyayari. Alam mo, kumain ka na muna kasi mauubusan ka na ng handa. Okay lang, mauna ka nang kumain. Kanina pa ako tapos, naka-round 2 na nga ako Nakauwi na rin talaga yung ibang bisita. Subukan mo kaya siyang tawagan. Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi siya online. Papunta na yun dito, magtiwala ka lang sa kanya. Paano kung may nangyari na pala sa kanya? Paano kung na-aksidente na pala siya habang papunta rito? Paano kung bigla na lang siya natauhan tapos hindi niya na ako gusto? Ayan na naman tayo sa mga imagination mo Relax ka lang, okay? Hoy Winnie, ano bang ginagawa niyo dyan? Halika nga rito, maghugas ka ng plato. Wala nang gagamitin yung mga bisita natin, Tulungan ko na po kayo, Chang. Ako na maghuhugas. Bakit? Ano bang problema nitong babaeng ito? Bakit kanina ka paaligaga dyan, ha, Winnie?
Inaantay kasi niya yung boyfriend niyang 3 oras ng late. May boyfriend ka? Kailan pa? Naku, Chang, magugulat kayo. Sobrang gwapo ng boyfriend nitong si Winnie. Sus! Naniwala ka naman. Isa ka rin kututo no? Sino naman magkakagusto dyan? Maliban na lang kung may sira sa tuktok yung tao. Chang, problemahin nyo na lang po yung mga bisita nyo. Baka maubusan kayo ng pansit dyan. I-chismis pa kayo na kulang-kulang ang mga handa ninyo. Huwag nyo nang alalahanin yung boyfriend ko. Ipapakilala ko siya sa inyo pagkarating niya. Kung may darating, ilusyonada ka talaga, no? Hala, sige na. Magugas ka na ng pinggan doon. Uy, totoo po. Nakita ko na yung boyfriend ni Winnie. Isa ka pa. Pareho kayong ilusyonada. Tulungan nyo na lang ako doon. May mga parating pa akong bisita. Oh, baka si Froilan na yan. Wait lang, kumusta yung itsura ko? Hindi naman ako mukhang hulas, no? Carry na yan. Fresh ka pa rin naman tingnan. Matagal ka ng hulas. Chang naman, basag trip ka eh. Pagbukas ko ng pinto, magugulat na lang talaga kayo. Eto na, bubuksan ko na. Froilan, kanina pa kita hinihintay. Anong nangyari? Sorry, na-late ako ha. May dinaanan pa kasi ako eh. Halika, pumasok ka na. Salamat. Chang! Ito po yung sinasabi namin ni Cheng na boyfriend ko, si Froilan. Froilan, itong Chanda Romero look-alike na niluma na ng panahon, siya ang tiyahin ko, si Chang Myla. Siya ang birthday girl ngayon. Tapos itong si Cheng, magkakilala na kayo, di ba? Oo. Hello! Hello, Cheng. Tita, magandang hapon po. Happy birthday po sa inyo. Nagdala po ako ng bulaklak. Heto, para sa inyo po to. Aww, ang sweet naman. Salamat ha. Winnie, di mo naman nasabi sa akin na ang ganda pala ng tita mo. May pinagmanahan ka. Ano? Hoy, hindi siya nagmana sa akin ano? Halika na, kumain ka na. Marami pa kaming handa. Ayun, sakto. Gutom na ako. Winnie, ilabas mo yung magagandang plato ha. Pati na rin yung nakatagong Bake Mac. Ipakain mo dito sa boyfriend mo para naman hindi nakakahiya. Opo, heto na. On the way na. Froilan, halika na. Kumain na tayo. Sige. Ano, Chang? Pogi, no? Pogi nga. Oy, ang tanong, paano siya nakabingwit ng ganong kagwapong lalaki? Gumamit ba siya ng karunungang itim? Ay nako, iba ang kamandag ng nag-iisang Winnie. Papadudot 2 taon na po ang nakakalipas simula nang mangyari sa buhay ko ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Isa yon sa mga hindi ko makakalimutang parte ng buhay ko dahil first time kong umibig ng isang tao. Kung tatanungin ninyo ako kung ano nga bang update sa amin ni Froilan ngayon, sa kasamang palad ay hiwalay na po kaming dalawa. Tumagal lamang po ng 4 na buwan ang relasyon namin. Agad din siyang nakahanap ng panibagong babaeng inibig niya. Isang babae na mas nababagay sa kanya. Labis akong nasaktan sa mga nangyaring hiwalayan sa pagitan namin ni Froilan, pero katulad nga ng nakasanayan ko, kaya kong maghanap ng magandang bagay sa mga masasamang pangyayari sa buhay ko. Hindi man kami ang endgame ay at least nagkaroon ako ng chance na maging boyfriend siya. Nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng love life. Naranasan kong maging bida sa sarili kong kwento. Hindi ako galit kay Froilan na iniwan niya ako. Sa katunayan ay thankful ako na dahil sa kanya ay nasubukan kong pumasok sa isang relasyon. At least ay masasabi kong hindi na ako NBSB o no boyfriend since birth. Sa ngayon ay nananatili pa rin akong single pero hindi na katulad ng dati na wala akong tiwala sa sarili ko. This time ay nagkaroon na ako ng pag-asa sa buhay na balang araw ay makikilala ko rin ang sarili kong leading man na magmamahal sa akin ng totoo at tatanggapin ako kung ano ako. Pangit ako, oo, pero hindi ibig sabihin noon ay wala na akong karapatang magkaroon ng totoong pag-ibig. Yon ang natutunan ko sa naging relasyon ko kay Froilan. Wala yan sa estado o sa itsura. Lahat tayo ay may chance na magkaroon ng sarili nating kwentong pag-ibig
na tulad sa mga Korean novela. Ito ang aking kwento. Maraming salamat po sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Winnie. Beauty is in the eye of the beholder, ika nga nila. Mga kabarangay, may sari-sarili tayong definisyon ng kagandahan. Ang maganda sa iyo ay maaaring hindi gusto ng iba. At ang mga taong hindi mo type ay siya namang type ng iba. Hindi basihan ang itsura sa pagpili ng taong iibigin. Dahil ang kagandahan ay kumukupas yan. Pero ang wagas na pag-ibig ay walang wakas. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.